Ano ang gagawin mo kung nais ng Diyos na wasakin ang mundo? Nahaharap sa pinsala ng sangkatauhan sa Earth, nagpa siya ang Diyos na i-reboot ang mundo, nagpadala ng 7 mensahero na ipinangalan sa Big Dipper na mga bituin. Plano nilang alisin ang lahat ng tao sa loob ng 7 araw, at sa pamamagitan lamang ng pagtalo sa lahat ng 7 mensahero makakaasa ang sangkatauhan na mabuhay. Sa pagbabalik sa simula ng kwento, ang bida ng anime, si Hibiki, ay naghihintay sa kanyang kaibigan. Ang batang lalaki, si Hibiki, at ang kanyang kaibigan, si Daichi, ay tinalakay ang kanilang mga plano pagkatapos ng pagtatapos sa isang kafe. Inihayag ni Daichi ang isang sikat na bagong app na tinatawag na Naisea, isang deadface site na nagpapakita ng eksena sa kamatayan ng isang kaibigan sa hinaharap kapag kinunan ang kanilang larawan. Dinismiss ito ni Hibiki bilang isang app lang na nakakaakit ng pansin. Nang maglaon sa isang istasyon ng subway, nakita ni Daichi si Nito mula sa ibang klase. Habang tinutukso siya ni Hibiki tungkol sa kanyang crush, nagtawanan sila, ngunit pagkatapos ay nakatanggap ng isang mensahe. Ito ay isang video mula sa Naisea app na nagpapakita sa kanila na dinudurog ng tumakas na tren. Nagkatinginan sila, nagtataka, iniisip ni Daichi na ito ay isang biro, marahil isang animated na video lamang, ngunit ang istasyon ng subway ng video ay nakakatakot na kahawig ng kanilang kasalukuyang kapaligiran. Habang umaalingaw ang anunsyo para sa nalalapit na pagdating ng Train 2, nabahala si Hibiki at hinimok si Daichi na umalis kaagad. Maya-maya lang, yumanig ang lupa at dirdiretsong bumangga sa kanila ang isang takas na tren. Habang gumawa sila ng buhay o kamatayan na pagpipilian, natapos ng Naisea app ang pag-download ng isang programa sa pagtawag ng demonyo. Si Hibiki ay mahimalang nabuhay na muli, napapaligiran ng pagkawasak. Marami ang nadurog ng mga bumabagsak na bato. Na-revive din si Daichi. Bago pa makabawi ang sinuman, nakakita sila ng mga taong lobo na nagpipiestahan ng mga katawan. Napasigaw si Nito nang makita ito, na nagpa-alerto sa mga taong lobo. Sa takot, ibinaba niya ang kanyang telepono at nakakagulat na nagpatawag ng demonyong goblin na pumatay sa mga taong lobo. Dahil sa gulat, nagpatawag si Daichi ng isang multo. Walang pagkakataon ng mga taong lobo laban sa goblin at multo. Nalilito, nagpa siya ang 3 na tumakas patungo sa kaligtasan. Pagkatapos ay sinuri nila ang programa ng demonyo sa kanilang mga telepono, na nagdedetalye ng mga demonyo na maaari nilang ipatawag pagkatapos ng kanilang mga pagpipilian sa buhay at kamatayan, bahagi ng programa ng pagpapatawag ng Naisea. Bagamat hindi sigurado kung bakit maaari silang magpatawag ng mga demonyo, pinili nilang umalis. Ang lungsod ay parang dumanas ng napakalaking lindol. Napanood nila ang isang news anchor na nagulat ng sakuna. Tinawagan nina Daichi at Nita ang kanilang mga pamilya para mag-check-in, ngunit biglang naputol ang signal ng telepono. Sinubukan ng mga rescue team na pumasok sa istasyon ng subway ngunit hinarangan sila ng isang misteryosong organisasyon na ngayon ay kumokontrol sa istasyon. Binanggit ni Daichi na ang kanilang mga pamilya ay nagpunta sa mga silungan. Ika-comfort na sana ni Hibiki si Nita nang mangyari ang isang malayong pagsabog. Ang pananatili ay hindi isang opsyon, kaya nagpa siya ang 3 na tumuloy sa bahay ni Nita. Sa ibang lugar, napagmasdan ng commander ng misteryosong organisasyon ang lungsod na nasalanta ng kalamidad, na ngayon ay inuri bilang isang D-level na kalamidad. Pinahintulutan ng commander ang paggamit ng summoning program. Sa gabi, nakahanap si Hibiki at ang kanyang mga kaibigan ng isang lugar upang makapagpahinga. Pagkatapos, nakita ni Hibiki ang isang bagay na lumilipad sa kalangitan. Ito ay si Dubi, ang unang mensahero na ipinadala ng Diyos, nakahawig ng isang ice cream cone. Ang itaas na bahagi nito ay para sa pag-atake, ang ibabang bahagi para sa paggalaw, at ang ulo nito ay lalawak at sasabog, na muling bubuo pagkatapos. Walang habas na nagpaputok ng mga granada si Dubi, na iniwang walang pagtatanggol sa mga taong walang armas. Hinikayat ni Hibiki si Nita na i-activate ang programa sa pagpapatawag ng demonyo. Sa pag-atake sa kanila ni Dubi, at bago matamaan, muling lumitaw ang dating tinatawag na demonyong goblin, na hamarang sa barrage ni Dubi gamit ang katawan nito. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Hibiki ng email mula sa Deadface site na nagpapakita kay Daichi na namamatay sa isang truck. Pagkatapos ay naglunsad ng ultrasonic attack si Dubi, hindi na nakayanan ng goblin at nawasak. Samantala, si Daichi ay nagmaneho ng truck patungo sa Dubi. Ang emosyonal na surge ni Hibiki ay nag-activate ng programa, at isang higanting asul na haligi ng liwanag ang lumitaw. Sa pagmamasid mula sa itaas, nakita ng misteryosong organisasyon ang liwanag na ito, kung saan lumabas ang isang lightning-clad na biyako, na ikinagulat ng commander na maaaring ipatawag ang isang banal na hayop.
Madaling naiwasan ni Byakko ang mga pag-atake ni Dubi. Gayunpaman, bilang isang banal na mensahero, pinalayas ni Dubi si Byakko gamit ang dalawang shockwaves. Gamit ang mga pader para tumalon sa hangin, iniwasan ni Byakko ang mga granada ni Dubi at naglunsad ng pag-atake. Kasama si Hibiki, pinatama nila ang huling atake. Pagkatapos ng labanan, nawala rin si Byakko. Habang pinagmamasdan ang nasusunog na truck, malungkot na sana si Hibiki nang bigla niyang marinig ang boses ni Daichi mula sa langit. Nailigtas pala si Daichi ng pangalawang espiritu ni Nita bago sumabog ang truck. Akala pa lang nila ay tapos na ang lahat, pinagmamasdan na sila ng isang misteryosong organisasyon mula sa malayo. Ang mga nakatataas sa punong tanggapan ay nagutos na hulihin ang tatlo. Tumalabas na ang misteryosong organisasyon ay ang JPS, isang ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga sa mga geomagnetic na kondisyon. Habang hinuhuli si Hibiki at ang kanyang mga kaibigan, isang batang maputi ang buhok ay nakatingin sa kanila mula sa malayo. Dinala ng JPS Investigation Department si Hibiki at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang base at kinumpiska ang kanilang mga telepono. Pumasok sila sa isang engranding silid sa pamamagitan ng elevator, kung saan ang isang malaking orasan sa gitna ay tila nagbibilang hanggang sa pagkawasak ng mundo. May isang taong nakatago sa mga anino ang nagmasid sa summoner ni Byakko. Napuno ang silid ng mga investigator na sumusubaybay sa mga kaganapan sa buong mundo. Isang babae ang nagpakilala bilang Makoto, ang action team leader. Ang organisasyon ng JPS ay nagsisilbing isang pambansang hadlang, na nilikha upang labanan ang mga supernatural na nilalang at mga demonyo. Nadama ni Hibiki na ang lahat ay surreal, ngunit talagang nagpatawag siya ng isang demonyo para lumaban. Pagkatapos, dumating ang punong commander ng JPS na si Yamato. Binanggit niya na ang banal na hayop na si Byakko na ipinatawag ni Hibiki ay isa sa maalamat na 4 na divine beast. Gusto ni Yamato na sumali si Hibiki sa kanilang organisasyon, ngunit hindi man lang naintindihan ni Hibiki kung bakit siya nakakatawag ng mga demonyo. Ipinaliwanag ni Makoto na matagumpay nilang na-decode ang mga mahiwagang spell sa mga mathematical formula, na nagbibigay daan sa mga tao na magpatawag ng mga demonyo, na orihinal na hindi na-access ng mga sibilyan. Inimbestigahan pa ang dahilan kung bakit ito lumabas sa kanilang mga telepono. Sinabi ni Yamato na ang unang sugo na natalo ni Hibiki ngayon ay isang foot soldier lamang. 6 pang mensahero ang natira, at 6 na araw na lang ang natitira. Kung ang mga sugo na ito ay hindi matatalo, ang mundo ay magugunaw at pagkatapos ay maglalaho. Ang mga mensahero ay ipinadala ng Diyos upang lipulin ang sangkatauhan, karaniwang kilala bilang Big Dipper, na may 7 araw lamang upang kumilos. Nais ng JPS na gamitin ang kapangyarihan ni Hibiki, at maaari niyang piliin kung sasali sa kanila o hindi. Pagkabalik, hindi ibinahagi ni Hibiki ang mga detalye na ito sa kanyang mga kasama. Sa isa pang tala, ang isang pagsisiyasat ay nagsiwalat na ang Demon Summoning Program na na-download sa kanilang mga telepono ay iba sa ginawa ng JPS. Ang program na ito ay nagpapahintulot sa mga user na makakuha ng mga demonyo batay sa kanilang mga kakayahan, at kung ang summoner ay hindi sapat na malakas, maaari silang patayin ang ipinatawag na demonyo. Ang pinagmulan ng programang ito sa mga sibilyang telepono ay nananatiling hindi natukoy. Pagkatapos mag-imbestiga, inihatid sila ni Makoto pabalik sa kanlungan. Sa daan, ang lungsod ay tila desyerto, na para bang inilarawan ang apocalypse. Pagdating, ibinalik ni Makoto ang kanilang mga telepono at umalis sa kanlungan. Pinag-uusapan ng mga tao sa paligid ang pagkakaroon ng mga demonyo, na ang ilan ay nakakita ng mga demonyo at ang iba ay nakasaksi na nilalamon nila ang mga tao. Nagpunta si Hibiki sa isang simbahan, kung saan naglalaro ang mga bata, ang mga matatanda ay malungkot, at ang mga matatanda ay nanalangin. Habang pinag-iisipan niya ang lahat, isang demonyo na may ulo ng tao at katawan ng ibon na nagngangalang Itsumade ang sumalakay, na naglalayong lumunin ang isang batang lalaki. Mabilis na na-activate ni Hibiki ang summoning app. Napansin ni Makoto na hindi pa nakakalayo ang laban. Walang kahirap-hirap na pinatay ni Byakko si Itsumade, ngunit pagkatapos ay lumipad ang isang kawon sa kanila. Sa malapit, isang tao ang pinatay ng isang demonyong tinawag nila, na naging sanhi ng pagkagulo ng kanilang telepono at walang katapusang ipinatawag si Itsumade. Gumamit si Byakko ng kulog upang lipulin ang marami, ngunit tila walang katapusan ang mga ito. Sa panahon nito, naglunsad si Itsumade ng palihim na pag-atake kay Hibiki, ngunit nakialam si Makoto sa tamang oras. Nagpasya ang dalawa na maghiwalay. Mabilis na nahanap ni Makoto ang out-of-control na telepono. Gumamit si Byakko ng Thunder Strike para sirain ang natitirang Itsumade. Gayunpaman, ang mga nagtitipon na tao ay hindi natuwa kundi natatakot.
Natakot sila kay Hibiki, na maaaring magpatawag ng mga demonyo. Tanging ang batang muntik ng lemunin ang nagpahayag ng pasasalamat kay Hibiki. Kasunod ng labanang ito, nagpa siya ang tatlo na sumali sa organisasyon ng JPS, kapwa upang protektahan ang kanilang mga kasama at bantayan ang mundo. Kinabukasan, ipinadala ng Diyos ang pangalawang sugo, si Merrick, nakahawig ng isang higanting lumilipad na isda na may malalakas na panlaban. Mayroon itong tatlong mode ng pag-atake, pagpapakawala ng mga drone, pagpapalabas ng mga laser mula sa buong katawan nito, at isang nakamamatay na super-cold na light cannon. Maraming mga tangke ang nagtutok sa Merrick mula sa isang tulay, na bumubuo sa unang linya ng depensa. Sa pagpapakita ng Merrick, lahat ng mga kanyan ay pinaputukan ito. Matapos matamaan, pinahaba ng Merrick ang mga cylinder na nahati sa hindi mabilang na mga drone, lumilipad patungo sa mga tangke at sumasabog kapag nadikit. Sinira nito ang unang linya ng depensa ng sangkatauhan. Nagpatuloy ang Merrick patungo sa barrier na nakapalibot sa Osaka. Kung bumagsak ang harang, mawawala ang Osaka. Iniutos ni Makoto na ang lahat ng mga mandirigma sa Osaka ay bumuo ng isang barikada ng tao sa kalsada upang pigilan ito, dahil ang lakas ng pakikipaglaban ng Merrick ay lumampas sa inaasahan ng higit sa 10 beses. Lumipat ang eksena sa rooftop ng isang mataas na gusali, kung saan nakatayo si Hibiki bilang huling linya ng depensa ng Osaka. Hindi nagtagal, nakarating ang Merrick sa labas ng hadlang. Maraming Itsumade, na tinawag ng pangalawang linya ng depensa, ang sumalakay dito, ngunit ang mga ito ay hindi epektibo laban sa Merrick. Pagkatapos ay pinalawak ng Merrick ang mga cylinder nito upang maglabas ng mga laser, na agad na nilipol ang pangalawang linya ng depensa. Nahaharap sa mapangwasak na kapangyarihang ito, pinatindi ng mga tao sa ilalim ng hadlang ng Osaka ang kanilang mahiwagang input sa hadlang. Noon, narating na ng Merrick ang barrier tower at inilunsad ang super-cold light cannon nito. Sa kabutihang palad, na-block ng mga depensa ng barrier tower ang unang pag-atake, ngunit lahat ng nagpapagana sa barrier ay napatay. Kung tatamaan muli, masisira ang barrier tower. Ang landas ng pag-atake ng Merrick ay nag-iwan sa lahat ng tao na nawasak ng lamig. Sa panunood ng lahat ng namamatay, hindi na nakayanan ni Hibiki at gustong sumali sa frontline battle. Gayunpaman, inutusan siya ni Makoto na manatili, ngunit ibinaba ni Hibiki ang telepono. Inaasahan ni Yamato na mag-AWOL si Hibiki at inayos na niya si Nita bilang backup. Sinakay ni Hibiki si Byako patungo sa larangan ng digmaan, kung saan naabot ng Merrick ang ikatlong linya ng depensa. Ang mga sundalo, nang makita ang hindi nasaktan na Merrick, ay nawala ng moral. Kinomfort ni Hanako ang kanyang mga nasasakupan, iginiit na mayroon pa silang pagkakataon. Ang ikatlong linya ay nagpatawag ng mga anghel at nagpatibay ng diskarte sa pag-atake ng alon ng tao. Agad na naglabas ang Merrick ng hindi mabilang na mga drone na nagpabagsak sa mga anghel. Sa sandaling iyon, isang drone ang umiwas sa mga anghel at nagtungo kay Hanako. Sa kritikal na sandaling iyon, ang drone ay tinamaan ng kidlat at nawasak. Inilunsad ni Byako ang kidlat na pinawi ang mga drone sa hangin. Kinompronte ni Hanako si Hibiki, nagtatanong kung bakit siya naruroon, ngunit walang oras para sa mga paliwanag. Inutusan ni Hibiki si Byako na salakayin ang Merrick, ngunit ang kidlat ay hindi epektibo. Walang pinipiling pag-atake ang Merrick, na isa-isang pinatay ang mga anghel. Tumalon si Byako sa hangin para sa isang pisikal na pag-atake sa Merrick, ngunit walang epekto at sa halip ay tinamaan ng laser. Habang lumilipad ang isang drone patungo kay Hibiki, sinangga siya ni Hanako at Byako ng kanilang mga katawan, na hinihigop ang pagsabog. Nagising si Hibiki mula sa kawalan ng malay, nakita ang mga taong nakapaligid sa kanya na namatay. Lumalabas na sa pagharap sa pag-atake ng Merrick, gumamit sila ng mga anghel at sarili nilang katawan para harangin ang pinsala. Sa pagsaksi sa pagkamatay ng lahat, nadama ni Hibiki na walang kapangyarihan sa unang pagkakataon. Sa sandaling iyon, lumitaw ang naunang binanggit na binata na may puting buhok. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Alcor, isang matagal ng kaibigan ni Yamato. Sinabi niya na ang lahat ng mga problema ay sanhi ng paglisa ni Hibiki at pinalitan siya ni Nita sa huling linya ng depensa. Ang mga salita ni Alcor ay tila sinadya upang gisingin ang potensyal ni Hibiki. Sa ibang lugar, pinagmamasdan ni Nita ang paglapit ng Merrick. Ito ang huling linya ng depensa ng Osaka. Kung hindi nila matalo ang Merrick dito, mawawala ang Osaka. Nakapagtataka, tinawag ni Nita si Kikuri Haim. Sa pagharap sa mga papasok na drone, madaling naiwasan sila ni Kikuri Haim at naglunsad ng sonic attack sa Merrick, na nagdulot ng nakikitang pinsala. Dahil sa lakas ng loob ng matagumpay na pag-atake, nagpatuloy si Nita, ngunit hindi nagtagal ay nakaranas ng backlash.
Tinamaan ng laser si Kikuri Haim. Sa sandaling iyon, ibinuka ni Merrick ang napakalaking bibig nito, naghahanda na magpaputok ng super cold light cannon kay Nita. Noon lang, naglunsad ng pag-atake si Hibiki. Gayunpaman, hindi nag-ambala ang Merrick mula sa pag-charge sa pag-atake nito. Si Hibiki, gamit ang lahat ng kanyang lakas, ay naghanda para sa huling atake. Ang asul na kidlat ni Byako ay naging pula, na naging bolt na direktang tumama sa mukha ng Merrick, na nagpawi sa kaibuturan nito. Naglaho ang Merrick sa usok. Tulad ng inakala ni Hibiki na tapos na ang lahat, sinubukan ng Merrick ang isang panghuling counterattack ngunit nahati sa dalawa sa pamamagitan ng isang pag-atake. Pagkatapos ay may humakbang pasulong, pinaalalahanan si Hibiki na huwag kailanman pababayaan ang kanyang pagbabantay hanggang sa huli. Samantala, isang sangay ng JPS ang nasakop ng mga rioters na pinamumunuan ng taong nagligtas kay Hibiki, na nagngangalang Kuriki, isang dating miyembro ng JPS na tumalikod sa organisasyon dahil sa ilang mga kaganapan. Binalaan ni Kuriki si Hibiki na si Yamato ay isang napakadelikadong tao at umaasa si Hibiki na sasama sa kanya. Gustong maunawaan ni Daichi at Nito kung bakit sumali si Hibiki sa mga rioters, kaya palihim silang sumakay ng tren papuntang Nagoya. Nang sila ay bababa na, nakatanggap sila ng email mula sa Deadface site na nagpapakita ng larawan ng pagkamatay ni Hibiki. Samantala, ang mga komunikasyon ng infiltration team na ipinadala ng JPS headquarters ay pinutol ng mga operatiba sa Nagoya, na nagpapahiwatig na ang mga rioters ay nakahanda ng husto. Binanggit ni Makoto na ang susunod na sugo ng mga Diyos ay lilitaw sa Nagoya, ngunit ang kanilang mga intensyon ay nanatiling hindi malinaw. Ang eksena ay lumipat sa isang batang mag-asawa sa Nagoya, sina Tori at Eri, na mga miyembro ng organisasyon ng JPS at gaganap ng mga pangunahing papel sa paparating na labanan sa emisaryo. Sa oras na ito, nakapasok na sina Daichi at Nita sa grupo ng mga rioters. Bigla silang hinarang ng isang matandang lalaki. Akala nila ay nadiskubre na sila, ngunit namamahagi lamang siya ng pagkain at nagbibiro na hindi mapagkakatiwalaan ng gobyerno at sila ang mamumuno sa mga tao. Biglang isang pagsabog ang nangyari, at umatake ang isang kayig ng malaselyong demonyo. Agad na nagpatawag ng demonyo si Daichi para lumaban, ngunit mabilis itong natalo. Si Nita, na mas mahusay, ay tinawag si Kikuri Haim at inalis ang mga demonyo sa pamamagitan ng isang omnidirectional sonic attack. Gayunpaman, mas maraming demonyo ang lumitaw. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ng apoy ang sumunog sa mga demonyo, at sa kanilang pagtataka, ito ay si Hibiki. Tinawag siya ni Nita, ngunit hindi tumugon si Hibiki at naglakad na lamang palayo. Samantala, tinanong ni Daichi ang mga miyembro ng organisasyon para sa address ni Hibiki. Nahuli ng mga miyembro ng grupo ng rebelde ang isang infiltration squad ng JPS at inakusahan sila ng pagpigil ng katotohanan, na nagtatanong kung nilayo nilang huwag pansinin ang mga sibilyang nasa panganib. Ang mga miyembro ng squad ay nawala ng salita. Sa panahong ito, dumating sina Kuriki at Hibiki at ibinalik ang mga telepono ng mga miyembro ng squad. Inihayag ni Kuriki kung bakit kailangan nilang ihinto si Yamato, na nagpapaliwanag na plano ni Yamato na alisin ang mga Big Dipper na bituin at maging pinuno ng isang bagong mundo, gamit ang mga tao sa panahong ito bilang mga kasangkapan. Nalaman ni Kuriki, isang dating pulis na sumali sa end terminal ng JPS, ang mga plano ni Yamato na gamitin ang mga emisaryo para sa malawakang pagkawasak sa Earth bago lumikha ng sarili niyang bagong mundo. Ang pag-alam sa katotohanan ay humantong sa pagnanais ni Yamato na patayin si Kuriki, na nagudyok sa kanyang pagtalikod sa mga puwersang rebelde upang maiwasang maging isa sa mga makinang panlaban ni Yamato. Gayunpaman, nadama ni Hibiki na ang pagiging isang tool ay katanggap-tanggap kung nangangahulugan ito ng pagprotekta sa mundo, kung saan hindi sumang-ayon si Kuriki, hindi nag-endorso sa isang mundo na nilikha ng gayong tao. Pagkatapos ay dinala ni Kuriki si Hibiki sa pangunahing seksyon, kung saan tinalakay ng mga tauhan si Hibiki bilang ang kabataang maaaring ipatawag sina Byako at Suzako. Inihayag ni Kuriki na kung magkatotoo ang hula ng JPS, lilitaw ang ikatlong banal na sugo sa Nagoya sa araw na iyon, at ang pagtalo sa Big Dipper Star na ito ay magpapatatag sa posisyon ng mga rebelde. Sa ikatlong araw, gaya ng hinulaang, lilitaw ang ikatlong sugo sa tanghali. Bumalik ang grupo sa base para mag-strategize. Sa oras na ito, dumating sina Daichi at Nita, at naging masaya ang muling pagsasama. Nang huminahon na sila, ibinahagi ni Daichi ang imahe ng kamatayan ni Hibiki na natanggap niya at hinimok si Hibiki na bumalik sa kanila. Gayunpaman, ayaw umalis ni Hibiki, alam niyang lalabas doon ang ikatlong sugo at kailangan ang kanyang lakas. Nang makita ang desisyon ni Hibiki, nagpa siya ang dalawa na manatili at protektahan siya. Sa kabilang banda, sinalakay nina Eri at Tori ang isang kuta, at agad silang pinalibutan ng mga rebelde.
Mabilis nilang natalo ang mga demonyo ng rebelde. Sa sandaling iyon, dumating sina Kuriki at Aki at sinakop ang isang demonyong pusa. Nais ni Kuriki na makipag-ayos kay Eri, ngunit ipinagpatuloy niya ang pag-utos sa demonyong pusa sa pakikipaglaban. Ang tunog ng labanan ay umabot kay Hibiki. Habang nagpapatuloy ang standoff, nagsimulang manginig ang lupa. Iniulat ng isang subordinate na ang data ng proximity ay mabilis na tumataas, na nagpapahiwatig ng paglitaw ng emisaryo. Nakapagtataka, ang emisaryo ay lumitaw mismo sa gitna ng kuta ng mga rebelde. Tumama ang kidlat sa paligid ng command center, na nagdulot ng mga pagsabog na lumikha ng isang itim na butas kung saan lumitaw ang emisaryo, ang Fekda, nakahawig ng isang silindro na parang hiyas na may tigas na mas malaki kaysa sa Merrick. Mayroon itong dalawang mode ng pag-atake, ang isa ay naglalabas ng mga laser mula sa sentro ng silindro, at isa pang kinasasangkutan ng paghahati. Nabigla pa rin ang lahat mula sa mabigat na presensya ng Fekda nang si Kuriki ay nagpatawag ng isang demonyo para unang umatake. Ang iba ay sumunod, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay hindi man lang nakapinsala sa Fekda. Pagkatapos, tumigil sa pag-ikot ang Fekda. Ang mga kristal ay pinahaba mula sa mga gilid nito, na pumapasok sa mga kalapit na gusali upang makakuha ng kapangyarihan. Isang laser beam pagkatapos ay nagkalat sa kanilang mga demonyo. Napagtanto ni Kuriki ang panganib, sinadya ng Fekda na isara ang base. Kung mawalan ng lakas ang base, hindi nila mapanatili ang Dragon Stream Barrier, at maaaring sirain ng isa pang hit ang Nagoya. Ang Fekda ay nagpatuloy sa pag-ubos ng kapangyarihan ng punong tanggapan. Nang makita ito, inutusan ni Hibiki si Suzaku na umatake, na nag-ambala sa pagsipsip ng kapangyarihan ng Fekda. Pagkatapos, isang sonic wave din ang tumama sa Fekda. Sina Nita at Otomhei ay sumali sa laban, na tinawag ni Otomhei ang Diyos na si Sarasvati, na maaaring patuloy na maubos ang mahika ng Fekda. Sa harap ng walang humpay na pag-atake ng tatlo, malapit nang sumabog ang mga kristal sa silindro ng Fekda. Biglang sumabog ang Fekda sa isang ginintuang liwanag, pinasimulan ang pangalawang anyo nito sa pamamagitan ng paghahati at pagpapaputok ng mga tumatagos na laser sa tatlong demonyo. Si Hibiki ay tumakbo pasulong, sinusubukang ipatawag si Byakko, ngunit ang programa ay nagsisimula pa rin ang Fekda ay nagta-target sa kanya. Isang laser shot patungo sa kanya, at sa kritikal na sandali, hinarang ni Sarasvati ang nakamamatay na strike. Gayunpaman, nahulog ang telepono ni Hibiki, at ang programa sa pagpapatawag ay sapilitang tinapos. Na-corner si Hibiki. Malapit na bang magkatotoo ang kanyang hula sa kamatayan ng ang Fekda ay magpapaputok ng isa pang laser. Dumating si Yamato sa tamang oras, nakakagulat na natakpan ang kalahati ng kanyang katawan ng kapangyarihan ng demonyo. Sa isang dagandong lamang mula sa Hellhound, nabasag ang Fekda at pagkatapos ay naglahong abo. Kaya, ang ikatlong sugo ng mga Diyos ay nawasak. Noon, nabawi na ng organisasyon ng JPS ang sangay na ito at nakontrol ang mga puwersang rebelde. Tinanong ni Hibiki si Yamato, sa ganoong kapangyarihan, bakit hindi lumaban ng mag-isa? Bakit hayaan ang iba na mamatay dahil sa iyong mga utos? Tumugon si Yamato na ang mga sakripisyong ito ay kinakailangan para sa araw ng pagtutuos, na nangangailangan lamang ng mga kasangkapan na tao na maaaring talunin ang Big Dipper, at inanyayahan si Hibiki na muling sumali sa JPS. Pagkatapos ay inakusahan ni Kuriki si Yamato na nagnanais na gamitin si Hibiki upang talunin ang Big Dipper at pagkatapos ay i-plunge ang mundo sa kaguluhan upang mamuno sa bagong mundo. Sinabi ni Yamato na ang bagong mundo ay nangangailangan ng isang makapangyarihang pinuno. Sa sandaling iyon, dumating ang mga rebelde, at ipinatawag ni Hibiki si Byakko upang kalabanan si Yamato. Biglang may lumabas na boses, ito ay si Alcor. Ipinaliwanag ni Alcor na pumunta rito si Yamato nang makita niya ang hula ng kamatayan ni Hibiki, na tanging mga kaibigan lang ang nakakakita, na nagmumungkahi na tinuring ni Yamato si Hibiki bilang isang kaibigan. Nag-aalinlangan si Hibiki. Nilinaw ni Yamato na isinasaalang-alang lamang niya ang paparating na matinding laban sa Big Dipper at kailangan niya ang lakas ng labanan ni Hibiki. Sa kabila ng pag-angkin ni Yamato, naramdaman ko ang ilang pagkakaibigan sa kanyang mga salita. Tinanong ni Alcor si Hibiki kung gusto niyang manatili sa mga rebelde o sumali sa JPS. Sa pagnanais ng mas malakas na kapangyarihan, pinili ni Hibiki na sumali sa JPS. Gayunpaman, tinutulan ni Kuriki si Hibiki na ginamit bilang kasangkapan para sa mga laban ng JPS. Hiniling sa kanya ni Alcor na tumahimik at hayaan si Hibiki na pumili ng sarili niyang desisyon. Biglang lumitaw ang isang demonyo na may dalang tanglaw, na pinangalanang Bifron, isa sa 46 na dakilang demonyo. Nagulat ang lahat nang magsalita ang demonyo.
Pagkatapos, sinubukan ni Eri na magpatawag ng demonyo bilang ganti, ngunit naglunsad ang Bifron ng isang haligi ng apoy. Hinawakan siya ni Tori at umiwas sa pag-atake. Napagtanto ng grupo na si Alcor ay hindi gumamit ng telepono upang kontrolin ang demonyo, na nagtaas ng mga hinala tungkol sa kanyang kalikasan. Tinanong ni Habiki, demonyo ka rin ba? Ngunit itinanggi ito ni Alcor. Ang mga programa sa pagpapatawag ay patuloy na isinaaktibo sa kanilang paligid nang dumating ang squad ng mga rebelde, na natalo lamang ng mga Bifron. Ipinaliwanag ni Alcor na ang Demon Summoning Program na ginamit nila ay ipinamahagi niya, na ikinagulat ng lahat. Naniniwala siya na ang mga tao ay masyadong marupok upang tumayo laban sa mga mensahero ng Big Dipper. Sa makatuwid, nilikha ni Alcor ang website ng Nicaea upang mabigyan sila ng paraan upang tumugon. Ang lahat ng ito ay nagtatapos sa pagdating ng sugo bukas. Sa ika-4 na araw, lumitaw ang ika-4 na mensahero na ipinadala ng mga Diyos, ang Megres. Mayroon itong 3 katawan na gumaganap bilang isang nilalang. Lahat ng 3 ay dapat patayin ng sabay-sabay, kung hindi, ang hindi nasira ay mabilis na bubuhayin ng iba, na posibleng magpapahintulot sa walang katapusang pagbabagong buhay. Sakop ng mga spike, maaaring ilunsad ng Megres ang mga ito tulad ng mga missile. Ang paraan ng pag-atake nito ay diretso, ngunit ang pagtalo dito ay mahirap. Bago dumating ang Megres, nagsagawa ng physical examination ang organisasyon ng JPS para sa lahat ng miyembro. Ang dahilan para sa pagsusuring ito ay ipapaliwanag sa ibang pagkakataon. Sa puntong ito, ang mga palatandaan ng paglitaw ni Megres ay nakita ng sabay-sabay sa 3 lokasyon. Gumamit ang JPS ng Demon Transport Tool para magpadala ng mga tao sa iba't ibang lugar. Si Habiki at 3 kasama ay itinalaga sa Osaka, at si Hanako ay buhay, na nakakuha pa ng isang bagong demonyo. Si Kuriki at ang mga rebelde ang namahala sa Nagoya, habang si Yamato lamang ang may pananagutan sa Tokyo. Habang papalapag na ang Megres, naging alerto ang lahat sa bawat lugar. Sinimulan ng pangkat ng Nagoya ang pag-atake. Ipinatawag ni Otomhei si Sarasvati upang maubos ang mahiwagang kapangyarihan ng Megres habang ang iba ay umatake. Sa kabila ng pagkapunit ng sugat sa Megres, mabilis itong gumaling. Samantala, sa Osaka, sinubukan din ng grupo ni Habiki na pigilan ang pagsulong ng Megres. Tinangka ni Daichi na tumulong sa pamamagitan ng pagpapatawag ng bagong binili na demonyo, ngunit kinansela ng demonyo ang pagpapatawag nang makita ang Megres. Pagkatapos, tinawag ni Hanako ang bagong demonyong Berserker, na sinira ang panlabas ng Megres gamit ang isang Pegasus Meteor Fist, na inilantad ang core nito. Agad na pinatawag ni Habiki si Byako, na nabasag ang core, ngunit mabilis na nabuhay muli ang Megres. Sa pagharap sa pag-atake ng Megres, ang magkabilang koponan ay nakipagbakbakan. Lumipat ang eksena sa Tokyo kung saan walang kahirap-hirap na hinarap ni Yamato ang Megres ng mag-isa. Ipinatawag niya ang demonyong Panginoon na si Baal, isa sa 46 na dakilang mga Panginoon ng demonyo, na nagpatigil sa buong Tokyo, na naghihigpit sa mga paggalaw ng Megres. Gumanti ang Megres, ngunit ang maraming spike nito ay nabasag ng Hellhound, na nagpapakita ng kakilakilabot na lakas ni Yamato. Inutusan ni Yamato sina Habiki at Kuriki na ipagpatuloy ang pag-atake hanggang sa malantad ang core, at tiyempo ang kanilang mga pag-atake sa kanya. Samantala, sa Nagoya, patuloy na sumusulong ang Megres patungo sa Barrier Tower, tulad ng sa Osaka. Dapat nilang talunin ito dito. Sa sandaling ito, nakatanggap si Habiki ng mensahe sa kanyang telepono mula sa Deadface site, na nagpapakita ng larawan ng pagkamatay ng koponan ng Nagoya. Agad niya silang binalaan na umalis, ngunit nagpasya silang manatili at lumaban. Bumalik sa base, nanunood ang lahat habang papalapit si Megres sa mga barrier tower sa parehong rehiyon, umaasa sa pinakamahusay. Sa Nagoya, nakita ni Eri ang Megres na napilitan patungo sa isang lokasyon na puno ng mga alaala noong bata pa siya kasama ang kanyang ama. Patuloy na tumataas ang mga numero sa kanyang phone app. Ina-activate ni Kuriki ang Plan B, gumuho ang lupa sa ilalim ng Megres gamit ang mga pampasabog upang matrap ito, at pinatindi ng team ang kanilang pag-atake. Gayunpaman, patuloy ang pagsulong ng Megres, tila hindi naapektuhan at malapit nang masira ang barrier tower. Sa sandaling iyon, sumikat ang emosyon ni Eri, at nagpatawag siya ng bagong demonyo habang naabot ng app ang limitasyon nito. Ang Megres ay tinusok ng yelo, inilantad ang kaibuturan nito. Sa ibang lugar, pinasabog muli ni Berserker ang ibabaw ng Megres, na inilalantad ang core. Si Yamato, na kumokontrol kay Baal, ay tumama sa kaibuturan. Inakala ng mga tao sa Nagoya na nanalo sila nang biglang naglunsad ng hindi mabilang na mga spike ang nawala na Megres, na umatake sa kanila.
Sina Kuriki at Otamhei ay nagsakripisyo ng kanilang sarili upang protektahan sina Eri at Tori. Sa kabila ng pagtataya ng kamatayan, hindi sila nakatakas. Sa pagharap sa pagkamatay ni Kuriki at Otamhei, nag-iisa si Hibiki sa overpass, pakiramdam na parang panaginip lang ang lahat. Biglang nagsalita ang isang boses sa malapit, ito ay hindi panaginip ngunit katotohanan. Si Alcor ang lumilitaw. Tinanong ni Hibiki si Alcor, demonyo ka ba? Masaya bang paglaruan ng mga tao? Kalmadong tumugon si Alcor, nagkakamali ka. Hindi ako demonyo. Bakit hindi iligtas ang sangkatauhan? Dahil ito ay pagsubok para sa mga tao, at si Paul Ares ang nangangasiwa sa pagsubok. Pinapanatili ni Paul Ares ang kaayusan sa mundong ito at nilikha ang Septentrians upang subukan ang sangkatauhan dahil sa kanilang mapangwasak na aksyon. Inisip ni Hibiki na ang pagwasak sa sangkatauhan ay tila napakalayo sa katotohanan. Ibinunyag ni Alcor na siya ay isang auxiliary star, isang aparato upang itaguyod ang mga ideya ni Paul Ares. Bilang isang aparato, dapat niyang sundin ang lahat ng kaayusan ni Paul Ares, ngunit hindi siya sumunod sa pagkakataong ito. Nilikha pa niya ang app para sa pagtawag ng demonyo, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na labanan ang Septentrians. Nang malaman ang lahat ng ito, natarante si Hibiki. Pagkatapos ay tinanong niya kung alam din ni Yamato ang lahat, na pinatunayan ni Alcor. Kung ang mga tao ay hindi nagpapakita ng kanilang kalooban kay Paul Ares, ang mundo ay babalik sa wala. Pagkatapos ay napansin ni Hibiki na ang lungsod sa unahan ay tila naglalaho, nagulat na hindi makapaniwala. Inisip niya na ang lungsod lamang ang nawasak, hindi na ang lahat ay mawawala, na binubura ang mismong pag-iral at konsepto ng sangkatauhan. Isa itong strike na nagpapababa ng dimensyon. Ang araw ng paghuhukom ay tumatagal ng 7 araw. Sa pagtalo sa 7 sugo, haharapin ng sangkatauhan ang paghatol ni Paul Ares sa unang pagkakataon. Sa ika-5 araw, ipinadala ni Paul Ares ang ika-5 messenger, ang Alioth, na 50 kilometro ang haba at kahawig ng isang demonyong kuko. Umaatake ito sa pamamagitan ng pagpapalabas ng patuloy na liwanag mula sa core nito at lumilitaw sa ionosphere, mga 1,300 kilometro mula sa lupa. Gayunpaman, ang tunay na nakakatakot na aspeto nito ay hindi nakasalalay sa buhay nito kundi sa kamatayan nito. Pinatawag sina Eri at Hanako sa command room dahil sila ang susi para matalo ang messenger na ito. Upang talunin si Alioth, isang partikular na demonyo ang kailangang ipatawag, at sina Eri at Hanako ang pinakamahusay na mga kandidato. Nang magsimula ang operasyon, sumugod si Hibiki para itanong kung bakit hindi sila umaatake. Ipinaliwanag ni Makoto na ang messenger na ito, ang Alioth, ay lilitaw sa labas ng ibabaw ng Earth, at hindi ito maabot ng mga demonyong inutusan nila. Sa sandaling iyon, isang subordinate ang nagulat ng reaksyon mula sa appearance ni Alioth. Samantala, si Hanako ay nasa Shiva Summoning System venue sa Fukushima, at si Eri ay inayos na sa Kamadeva Summoning System venue sa Hokkaido. Upang linawin, sa mitolohiya, sina Shiva at Kamadeva ay magkaaway. Nakahanda na ang magkabilang panig, at nagsimula ang ritual ng pagtawag. Si Shiva ay isang hindi mapigil at makapangyarihang maninira ngunit mayroon ding hilig sa pagsasayaw. Si Hanako, na nagmula sa isang pamilya ng mga mananayaw, ay maaaring maakit si Shiva sa kanyang sayaw. Hindi nagtagal, tumugon ang summoning program. Ipinatawag din ni Eri si Kamadeva, isang malibog na demonyong Panginoon na mahilig sa mga batang babae na nararanasan ang kanilang unang pag-ibig. Kinailangan ni Eri na gamitin ang kanyang alindog para maakit si Kamadeva. Mabilis na nagpakita ng tugon ang summoning program, at matagumpay na napatawag si Kamadeva. Sa sandali ng paglitaw ni Kamadeva, ginamit nila ang isang demonyo upang igapos siya at ilipat siya pataas, na ipinoposisyon siya sa loob ng hanay ng pag-atake ni Shiva, sa mismong kaibuturan ni Alioth. Ginamit ng plano ang puot sa pagitan ni Shiva at Kamadeva, na nagudyok kay Shiva na salakayin si Kamadeva gamit ang kanyang banal na sibat. Agad na nilamon ng sibat si Kamadeva ngunit hindi tumigil doon. Nagpatuloy ito patungo sa ionosphere, tumagos sa kaibuturan ni Alioth. Naging matagumpay ang operasyon, at lahat ay mabilis na lumikas pabalik sa base. Sa sandaling iyon, napansin ni Eri ang pagdilim ng langit na tila ba papalalim na ang gabi. Ang tunay na nakakatakot sa Alioth ay hindi sa panahon ng buhay nito kundi sa pagkamatay nito. Hindi tulad ng mga naunang mensahero na naglahong parang usok sa kamatayan, ang mga labi ni Alioth ay mahuhulog sa lupa. Ang katangiang ito ng ika-5 messenger ay nangangahulugan na ang 500 kubiko kilometro ng mga labi ay nahulog mula sa 1,300 kilometro sa kalangitan, na may epekto na maihahambing sa isang nuclear explosion.
Ligtas na lumikas ang lahat sa base, ngunit hindi nakaligtas ang mga sibilyan sa Hokkaido at Fukushima. Ang batang babae ay malapit ng isakripisyo sa isang demonyong Diyos. Ayaw niya, ngunit para iligtas ang lahat, pinili niyang isakripisyo ang sarili. Sa gabi bago ang ika-6 na araw, tinipon ni Yamato ang lahat para sa isang hapunan upang ipagdiwang ang pagkatalo kay Alioth. Bagamat masagana ang pagkain, walang gustong kumain, nanginginig pa rin sa pangyayaring Alioth. Itinuturing ng lahat na sukdulan ang desisyon ni Yamato na isakripisyo ang mga sibilyan ng dalawang lungsod, ngunit ito rin ang pinakamabisang paraan upang talunin si Alioth. Naiintindihan nila ito ng malalim. Ang pagtitipon ni Yamato ay hindi lamang isang simpleng pagkain. Dahil din sa 2 araw, matatapos na ang pagsalakay ng kalaban. Matapos talunin ang Big Dipper, makikipagkita ang mga nakaligtas kay Polaris, nalilikha ng isang bagong mundo ayon sa kagustuhan ng mga nakaligtas. Sa puntong ito, sinabi ni Hibiki na ang layunin ng paglikha ng JPS ay upang makipagkita kay Polaris at lumikha ng bagong mundong tinatanaw ni Yamato. Naiintindihan ng lahat ng naruroon ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Yamato na ang bagong mundo ay hindi maaaring ipagkatiwala sa mga walang kakayahan. Mayroon kang 2 araw para magpasya kung susundin o mamamatay, sabi niya. Nang gabing iyon, nagmuni-muni si Nita sa mga pangyayari sa araw na iyon. Ang pagtalo lamang sa natitirang 2 mensahero ay matatapos ang lahat ng ito at maaari silang mabuhay, ngunit ang mga bagay ba ay talagang uunlad gaya ng inaasahan niya. Ipinaliwanag ni Makoto na ang kanilang trump card laban sa ika-6 na sugo bukas ay ang masamang Diyos na si Love. Si Nita ang tanging angkop na tao na angkinan niya, ngunit ang posibilidad na makaligtas sa pag-aari ay 0. Para mailigtas ang lahat, pinili pa rin ni Nita na isakripisyo ang sarili. Ipinadala ni Polaris ang ika-6 na mensahero, ang Mizar, na ang hitsura ay parang virus. Maaari itong walang katapusan na hatiin at magparami, na may kakayahang lamunin ang Earth nang wala pang 1 araw. Ang anumang pag-atake ay nagpapabilis lamang sa rate ng paghahati nito. Ang tanging paraan upang talunin ito ay ang masamang Diyos na si Love, na ang pagpapatawag ay nangangailangan ng katawan para sa pag-aari. Ang pagkakataong makaligtas sa pag-aari ay 0. Si Nita, matapos basahin ang huling text mula sa kanyang mga magulang, ay nagpasya na magpatuloy. Sa sandaling iyon, inihatid siya ng mga tauhan ng JPS sa lugar ng pagpapatawag. Nagpakita ang Mizar ng mga palatandaan ng paglitaw sa Tokyo. Napansin ni Hibiki na nawawala si Nita, at hindi rin alam ni Daichi ang kanyang lokasyon. Gayunpaman, nakita nila sa mga monitor na ginagamit si Nita bilang sakripisyo. Hinimok ni Hibiki si Yamato na ihinto ang pagpapatawag, ngunit ipinaliwanag ni Yamato na ang kalaban ay isang walang katapusang dumarami na halimaw, na lampas sa kanilang kasalukuyang paraan upang mahawakan. Ang pagtalo sa Mizar ay nangangailangan ng sakripisyong ito. Habang lumalakas ang presensya ng Mizar at lumitaw ito sa Tokyo, na nilalamon ng mga skyscraper sa landas nito, naging kritikal ang sitwasyon. Nagsimula ang seremonya ng pagpapatawag, at napasigaw si Nita sa matinding paghihirap. Nakatanggap ang lahat ng mensahe mula sa dead face site na nagpapakita ng kalunos-lunos na pagkamatay ni Nita. Hindi makatayo, tumakbo palabas si Hibiki. May 130 segundo na lang ang natitira bago ang mental breakdown ni Nita. Si Love lang ang kayang angkinan ang katawan niya, pero hindi niya ito makontrol. Sa puntong ito, inactivate nila ang Love Control Device, na nagpapahintulot kay Yamato na kontrolin ang katawan ni Nita, habang pinanatili ni Nita ang kontrol sa isip ni Love. Ang sistema ay nagpakita ng matagumpay na kontrol. Bitbit si Love, lumipad si Nita patungo sa Tokyo at narating ang Dragon Stream. Kinokontrol niya si Love na gamitin ang banal na sibat, na pinakawalan ang kapangyarihang nakaselyo sa loob ng Dragon Stream. Isang gintong pagsabog ang naganap, at isang walang katapusang itim na dragon ang lumitaw, ang kanilang trump card laban sa Mizar. Iniulat ng isang kababata na may 60 segundo na lang ang natitira bago ang pagbagsak ng pag-iisip ni Nita. Agad na nakontrol ni Yamato ang itim na dragon para lumunin ang Mizar. Ang Mizar ay hindi masisira, maaari lamang itong lumunin at dalhin sa isa pang parallel na universo. Ang Earth sa parallel universe na iyon ay kapaspalad, ang tanging masasabi ko. Sa natitirang 10 segundo, hindi na nakontrol ni Nita si Love. Bumilis ang itim na dragon tuluyang nilamon ang Mizar. Ngunit lumitaw ang mga bagong problema. Ang isip at katawan ni Nita ay inookupahan na ngayon ng masamang Diyos na si Love. Tinangka ni Hibiki na gisingin si Nita ngunit napabagsak siya ng isang atake mula sa kanya. Iniulat ng punong himpilan, hindi na siya si Nita. Siya ay ganap na kinuha, na wala ang kanyang pagkatao.
Si Yamato, gamit ang control button, ay nakipag-usap kay Luffy, na galit na nagsabi, ikinulong mo ang mga Diyos at ginamit ang mga ito bilang mga kasangkapan, mga kasuklam-suklam na tao. Kalmadong sumagot si Yamato, ang mortal na katawan ni Nita ay hindi magtatagal ng higit sa ilang minuto. Tumigil ka na sa paglaban. Gayunpaman, lumipad si Luffy patungo sa punong tanggapan ng JPS, tila may intensyon na patayin ang lahat doon. Ang JPS organization ay handa, na tinawag ang maraming mas mababang demonyo upang salakayin si Luffy. Ngunit si Luffy, bilang isang masamang Diyos, walang kahirap-hirap na nagpakawala ng hindi mabilang na mga alon, na agad na pinatay ang lahat ng mga tauhan sa punong tanggapan. Sa sandaling iyon, nagpakita si Hibiki at nakiusap kay Luffy na ibalik si Nita. Mapanuksong sumagot si Luffy, ang espiritu ng babaeng ito ay natunaw na sa kawalan, at ang kanyang katawan ay malapit ng bumagsak. Ang pagpili na hayaan akong angkinan siya ay humantong sa ganitong kinahinatnan. Nang mapabagsak si Hibiki, sinalo siya ni Yamato at sinabing, ano ang iyong pinag-aalangan? Hindi na siya si Nita. Pagkatapos magsalita, tinawag niya ang Panginoong Demonyo na si Baal, na handang patayin si Luffy. Kaagad, tinawag ni Hibiki si Suzuko na pigilan si Baal. Sinuntok ni Baal at hiniwalayan si Suzuko. Sinamantala ni Hibiki ang sandaling ito, tinawag ni Hibiki si Byakuya at sinaktan si Baal, na naging dahilan upang siya ay matamba at mawala. Sa oras na ito, halos hindi makayanan ng katawan ni Nita ang pinsala. Nagpasya si Luffy na alisin si Yamato, ibinato sa kanya ang banal na sibat. Mabilis na itinulak ni Hibiki si Yamato palabas at nakakagulat na sinalo ng isang kamay ang sibat. Iniulat ng base na pinili ng kapangyarihan ng Dragon Stream si Hibiki. Gamit ang bagong lakas, lumipad si Hibiki patungo kay Nita. Ang bahaging ito ay isang dramatic love dialogue. Maaaring panoorin ng mga interesado ang orihinal na eksena. Sa huli, parehong ligtas na naibalik ang isip at katawan ni Nita. Kung makikita mo ang sarili mong kamatayan sa hinaharap, ano ang gagawin mo? Nawalan ng malay si Hibiki dahil sa sobrang paggamit ng kapangyarihan ng Dragon Stream at ngayon ay nakahiga sa kama para sa pagsusuri. Sinisisi ni Daichi ang kanyang sarili sa kanyang kahinaan at ang kanyang kawalan ng kakayahan na tulungan si Hibiki sa bawat pagkakataon. Nailigtas si Nita at nakakuha ng bagong demonyo, si Luffy. Sa ibang lugar, si Alcor ay nag-iisa sa kanyang silid, nag-iisip ng mga gawain ng tao. Sa sandaling ito, dumating sina Bifron at Butters. Tinanong ni Butters si Alcor tungkol sa kung hanggang kailan siya magpapatuloy sa pakikipaglaro sa mga tao, na nagsasabi na ito ay isang pagsubok para sa mga tao at hindi siya dapat makialam. Nais lamang ni Butters na makita ang kawalan ng pag-asa sa mga mukha ng mga tao at nagpasya na hindi na sundin ang mga utos ni Alcor, na naghahanda sa pag-atake sa kanya. Itinaas lang ni Alcor ang kanyang kamay at kinokontrol si Butters, na patuloy na umiikot ang katawan hanggang sa mawala ito sa kawalan, na ikinatulala ni Bifron. Sa punong tanggapan ng JPS, sinuri ng doktor ang code mula sa Nicaea at lumikha ng bagong uri ng makina bilang paghahanda para sa huling labanan bukas. Sa gabi, naghahanap pa rin sina Eri at Daichi ng mga demonyong bibilhin para mapahusay ang kanilang lakas para bukas. Lalo na't hindi gaanong natutulungan si Daichi. Gayunpaman, isang maliit na spoiler, sa labanan ng ikapitong mensahero, si Daichi ay mangbibiglas sa lahat. Bukas na ang huling araw, at lahat ay nagkasundo na pagkatapos ng labanan, mananatili silang magkaibigan sa bagong mundo. Nagpalitan sila ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan, at sa sandaling iyon, nakatanggap ang mga telepono ng lahat ng video mula sa Deadface site. Sa pagbubukas, ipinakita nito ang mga eksena sa kamatayan ng lahat. Dumating na ang ikapitong araw, na minarkahan ang huling araw ng pagsubok sa sangkatauhan. Ang huling sugo, ang Benetnash, nakahawig ng nakatayong itlog, ay ipinadala ng mga Diyos. Ito ay nagtataglay ng mga katangian ng nakaraang 6 na sugo, na ginagawa itong isang hindi magagapi na nilalang. Sa pagdating nito, agad na winasak ng Benetnash ang ilang mga hadlang sa maraming distrito. Nahaharap sa nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan, lahat ay natakot. Kinomfort ni Makoto ang lahat, na nagsasabi na ito ang huling hamon ng sangkatauhan. Ang pagkatalo nito ay magpapahintulot sa mga tao na lumikha ng isang bagong mundo, na nagsisilbing isang pampatibay loob bago ang labanan. Samantala, nagising na rin si Hibiki. Noon, nahanap na ng Benetnash ang punong tanggapan ng JPS at direktang nagpaputok ng laser dito. Nang akala ng lahat ay mapahamak na sila, na-activate na ni Yamato ang hanay ng bagwa upang harangan ang pag-ataking ito. Ang lahat ay nagpatawag ng mga demonyo, naghahanda para sa isang mapagpasyang labanan hanggang sa kamatayan. Habang nahulog ang Benetnash mula sa itaas, bumagsak patungo sa hanay ng bagwa,
sinamantala ng lahat ang standoff kasama si Yamato upang utusan ang kanilang mga demonyo na umatake. Sa pagharap sa walang humpay na pagsalakay ng mga demonyo, ang Bennett Nash ay napuno ng dugo at mga sugat. Tulad ng paniniwala ng lahat na mayroon silang pagkakataong talunin ito, sumabog ang Bennett Nash, agad na pinagaling ang mga pinsala nito. Pagkatapos ay nahati nito ang isang bahagi ng sarili nito at naglabas ng mga interference wave patungo sa mga demonyo, na pinipilit silang maibalik bilang data. Ang mga data system ng base ay dumanas din ng matinding interference. Sa pagharap sa sonic na pag-atake ng may sungay na anghel, ang Bennett Nash ay nag-ambala at nabasag. Pagkatapos ay nahati nito ang pangalawang bahagi, ang Fekda, na nagpatumble sa may sungay na anghel sa pamamagitan ng isang strike at pagkatapos ay nagpaputok ng laser, na ikinamatay ng doktor. Si Makoto, nagalit, ay gustong gumanti, ngunit ang mga demonyo ng lahat ay sumasailalim pa rin sa pagkukumpuni. Ipinagpatuloy ni Bennett Nash ang pagpapaputok ng mga laser sa grupo. Ang hanay ng bagwa ni Yamato ay halos mapuspos. Nang makita ang malagim na sitwasyon, kinansela ni Yamato ang hanay ng bagwa at lumipad patungo sa Bennett Nash para sa one-on-one na tunggalian. Ang mga pag-atake ni Yamato ay nagtulak lamang pabalik sa Bennett Nash nang hindi nagdulot ng malaking pinsala. Habang pinapanood ng Bennett Nash ang lahat ng tumakas, nahati nito ang ikatlong bahagi, ang Megress, at nagpaputok ng missile kay Hanako, na humahantong sa kanilang sakripisyo. Ipinagpatuloy ng Bennett Nash ang pagpapaputok ng mga missile sa natitirang mga tao. Sa kritikal na sandali ng papatayin na si Nita at ang iba pa, hinarang ni Susako ang pag-atake para sa kanila. Pagkatapos ay lumitaw si Byako at hinampas ang bahagi ng Megress. Nahaharap sa pagkamatay ng lahat, ganap na nagpakawala si Hibiki, gamit ang kapangyarihan ng Dragon Stream upang harangan ang mga pag-atake ng mag-isa. Sa pamamagitan ng makabuluhang lakas sa pakikipaglaban ni Hibiki, naitaboy nila ni Yamato ang Bennett Nash, ngunit saglit lamang. Ang tatlong bahagi ng Bennett Nash ay muling pinagsama, naghahanda na maglunsad ng isang nakamamatay na huling welga. Mababasag na sana ang harang ng dalawa sa ilalim ng pag-ataking ito nang biglang may lumitaw na malaking itim na figure at tumama sa Bennett Nash. Si Daichi ay nagpatawag ng isang demonyo na mas malakas kaysa sa masasamang Diyos na sina Luff at Athena, ang Evil Snowman. Matapos ang napakatagal na paghihintay, sa wakas ay ipinakita ni Daichi ang kanyang lakas. Habang tinangka ng Bennett Nash na lumipad palayo, ang snowman ay nagpakawala ng mahika na naging sanhi ng pagputok ng mga ice spike mula sa lupa, na tumusok sa katawan ng Bennett Nash. Gumanti ang Bennett Nash ng mga laser, ngunit sila ay ganap na hindi epektibo laban sa snowman. Ipinagpatuloy ng snowman ang pagsulong nito, na binasag ng suntok ang muling nahati na Fekda. Nang sinubukan ng Bennett Nash na muling pagsamahin at pagalingin, direktang sinaktan nito ni Yamato, na inalis ang huling sugo na ipinadala ng mga Diyos. Sa 7 araw na pagsubok na ito, ang sangkatauhan ay nakaligtas sa wakas at malapit nang matugunan si Paul Oris. Dati, ipinahayag ni Yamato ang kanyang pagnanais na lumikha ng isang mundong pinamumunuan ng kapangyarihan at sinabing hindi siya magdadalawang isip na patayin ng sinumang kalaban sa kanya. Siyempre, tinutulan ni Hibiki ang desisyong ito, na nagtatakda ng yugto para sa isang panghuling showdown sa pagitan nila. Sa oras na ito, nagsimulang gumuho ang lupa, at ang mga gears ng kapalaran sa ilalim ng lupa ay nagsimulang lumipad patungo sa kalangitan, na bumubuo ng isang portal. Ang portal na ito ay ang gateway upang makilala si Paul Oris. Sinira ni Yamato ang kanyang telepono, sinadyang maging sanhi ng pagngangalit ng kanyang mga demonyo upang pigilan si Hibiki na makagambala sa kanyang pakikipagkita kay Paul Oris. Sa pagharap sa nagngangalit na mga demonyo, si Hibiki, na pagod na mula sa isang mahusay na labanan, ay nakipaglaban. Maya-maya lang, dumating sina Daichi at Nita, tinawag si Luff at ang Evil Snowman para mag-counterattack. Pagkatapos ay ipinadala nila si Hibiki upang pigilan si Yamato. Kaya, tinawag ni Hibiki si Byako at tumakbo patungo sa portal. Nang makarating sa portal at makita sina Daichi at Nita na nilamon ng walang katapusang kadiliman, pumasok si Hibiki sa portal dala ang pag-asa ng lahat na makisali sa isang huling labanan kay Yamato. Sa huling labanan sa pagitan ni Hibiki at Yamato, parehong ipinatawag sina Byako at Hellhound. Ang dalawang demonyo ay mahigpit na nagsagupaan, na lumilitaw na magkatugma, ngunit ang Hellhound ay nakakuha ng mataas na kamay sa isang pagsabog ng apoy. Mabilis na ginamit ni Hibiki ang kapangyarihan ng Dragon Stream para harangan ito. Sa sandaling iyon, tinanong ni Yamato si Hibiki tungkol sa kung ano ang ibig niyang sabihin sa kaligtasan. Tumugon si Hibiki na nagsasangkot ito ng patuloy na mga pagpipilian at walang humpay na pag-iisip upang sumulong sa hinaharap.
Sumalungat si Yamato, na pinagtatalunan na ang gayong mga pagpili ay humahantong sa paulit-ulit na pagkakamali, na ngayon ay nagdulot ng banal na paghatol sa kanila. Tinanong niya kung tama ba ang ganitong mundo. Sumang-ayon si Hibiki na ang mga tao ay madalas na nagkakamali ngunit nagtataglay din ng walang katapusang potensyal. Pinuna niya ang pananaw ni Yamato tungkol sa isang mundong pinangungunahan ng kapangyarihan bilang kulang sa sangkatauhan at kinwestiyon ang kawastuhan nito. Si Yamato, na nakitang walang muwang si Hibiki, pagkatapos ay ipinatawag sina Neb Iroh at Zhao Gonjen, dalawa sa pinakamalakas na demonyo noong panahong iyon. Ang tanawin ay tumindi ng pinagsama ni Yamato sina Neb Iroh at Zhao Gonjen sa isang mabigat na hari ng demonyo, si Satan. Inabot ng napakalaking kamay ni Satan si Hibiki, na nag-activate ng kapangyarihan ng Dragon Stream ngunit walang kahirap-hirap na na-overwhelm. Tulad ng si Hibiki ay tila napahamak, ang Evil Snowman ay lumitaw at hinaranggan ang pag-atake, na naging dahilan para hindi makapaniwala si Hibiki. Sa sandaling iyon, nakatanggap ang telepono ni Hibiki ng bagong email na nagpapakita na ang mga demonyo ng lahat ay naipadala sa kanya. Ang sumunod ay ang pinaka-nakakakilig na fusion sequence sa anime na ito. Ipinatawag ni Hibiki sina Berserker at Luffy upang magsama sa sinaunang Diyos na si Viridaka. Pagkatapos ay tinawag niya si Lorelei at ang Evil Snowman, pinagsama sila sa Evil Magic Mirror. Ang Viridaka at ang Magic Mirror ay pinagsama upang lumikha ng Dark Lord Palace. Susunod, tinawag ni Hibiki sina Suzaku at Athena upang pagsamahin ang sinaunang Diyos na si Arios. Pagkatapos ay pinagsama niya ang Dark Lord Palace kay Byakko upang mabuo ang Demon King na si Loki. Sa wakas, ang sinaunang Diyos na si Arios at Demon King na si Loki ay pinagsama upang lumikha ng pinakahuling anyo, si Archangel Lucifer. Iniabot ni Lucifer ang kanyang mga kamay patungo kay Yamato, naglabas ng isang banal na liwanag. Agad na nagdusa si Yamato ng backlash, pag-ubo ng dugo. Inutusan ni Yamato si Satan na gumanti sa pag-atake, ngunit si Lucifer ay nanatiling hindi nasaktan. Sa huli, inilunsad ng dalawa ang kanilang mga huling pag-atake. Sa huli, natalo si Yamato kay Hibiki, at pagkatapos ay bumaba si Paul Ares. Bumalik ang mundo sa lugar kung saan hinihintay ni Hibiki si Daichi. Nagplano silang magkita sa isang cafe, pinag-uusapan pa rin kung ano ang gusto nilang gawin pagkatapos ng graduation. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Daichi na may natuklasan siyang app na tinatawag na Naisea. Sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan ng isang kaibigan, maaaring makatanggap ang isa ng video ng pagkamatay ng kaibigang iyon. Nagtungo ang dalawa sa istasyon ng subway, kung saan nakatagpo nila si Nita mula sa isang kalapit na klase. Dati, hindi pa nila nakakausap si Nita, ngunit sa pagkakataong ito si Hibiki ang nagkusa na tulungan si Daichi na magsimula ng isang pag-uusap. Tila nagbago ang lahat mula sa puntong iyon, masayang nagkwekwentuhan silang tatlo. Walang kamalay-malay, natagpuan ni Hibiki ang kanyang sarili na lumuluha. Hindi niya maalala, ngunit may naramdaman pa rin siya. Bigla, nakatanggap sila ng death forecast mula sa Naisea na nagpapakitang si Hibiki ay nabangga ng kotse. Nang malapit nang dumating ang Train 2, pinanood ito ni Hibiki na papalapit ng ligtas. Pagkatapos, bumalik sa kanya ang mga alaala ng lahat. Tumakbo siya patungo sa punong tanggapan ng JPS, umaasang makikita si Yamato, ngunit pinigilan siya ng seguridad, walang organisasyon ng JPS doon. Maya-maya, may dumating na sasakyan, at nakaupo si Yamato sa loob nito.